Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakinig po ba kayong mabuti sa first reading mula sa aklat ni Job o ni Job? Real talk, totoong-totoo ang narinig natin. Anong sabi niya? Ang buhay ay sagana sa hirap, bat-bat ng tiisin, lungkot ang dinaranas. Sa gabi, kapighatian ang hinaharap. Ang buhay napalitan ng lagim. Napaka-negative naman ito. Negative vibes. Subalit totoo, marami po ang dumadaan sa hirap, sa tiisin, sa lungkot, at pinanghihinaan ng loob. Kaya usong-uso ang depression. Kaya usong-uso, kaya ang dami po nagpapatiktiwakal. At narinig din natin yun kay Job. Sabi niya, ang labo ng pag-asa. Pero mali daw po ang sabi ni San Pablo sa second reading. Ano sabi ni San Pablo sa second reading? Ang mensahe ko ay mabuting balita. No? Kung may time kayo mamaya, basahin niyo ulit yung second reading. Bilangin niyo kung ilang beses sinabi ni San Pablo yung mabuting balita. I bring good news. I bring the gospel. At ano itong mabuting balita? Sasagutin ng Ebanghelyo. Si Jesus ang mabuting balita. Si Jesus na mapagmalasakit. Si Jesus na may puso para sa may sakit, nagpapagaling. Si Jesus na nagpapalayas ng demonyo. Si Jesus na nagpapatawad. Si Jesus na may puso para sa mga nangangailangan. Siya ang mabuting balita. Siya ang tagapagdulot ng pag-asa. Nagpapagaling. Hindi ba't yan ang kinanta natin sa Salmo? Panginoon ay purihin. Siya ay nagpapagaling. Nagpapagaling ng sakit? Oo. Nagpapagaling ng karamdaman? Oo. Pero nagpapagaling din ng damdamin at kalooban. Nagpapagaling ng kalungkutan. Nagpapagaling ng tiisin. Nagpapagaling ng kahirapan. Paano? Si Jesus din po ang nagbibigay ng halimbawa. Sabi sa atin sa Ebanghelyo, madaling araw pa, bumangon si Jesus at nagtungo sa ilang napuok upang manalangin. Madaling araw, oras, nagtungo sa ilang napuok lugar para makipag-ugnayan sa Ama. Iyan ang kailangan natin. Mayroong oras at may lugar para sa Diyos. Madaling araw sa ilang napuok para magdasal. Oras at araw, oras at lugar para sa Diyos. Kailan ang oras mo para makipag-ugnayan sa Diyos? Oras. Saan ang lugar para makipag-ugnayan sa Diyos? Oo, sa loob ng simbahan. Oo, sa adoration chapel. Pero sana sa loob din ng bahay. May maliit na lugar para
a little corner where you can sit down when you keep quiet and pray. Alam niyo yung katawan natin, sabi nila merong body memory. Pagka nagpunta ka sa tulugan, alam nung katawan mo na matutulog na to. Pagka pumunta ka sa harap ng TV, ay hindi pa to matutulog. Pero sana pag pumunta ka sa lugar na yon na para lang sa panalangin, alam na katawan mo na ay magdarasal to. That's the first one. Si Jesus ang mabuting balita. Si Jesus ang pag-asa. Oras at lugar para kay Jesus ang magbibigay ng lakas sa atin. Pangalawa, kay Jesus din nagmumula. Anong sabi? Kailangan ko pang pumunta sa kalapit bayan. We still have to go out. Marami pa tayong pupuntahan. Tara na. Pagka minsan masyado tayong focus sa sarili natin. Yung kailangan ko, importante yun. Yung gusto ko, yung pakiramdam ko, yung opinion ko, yung iniisip ko, yung pupuntahan ko, yung sasabihin ko, yung gagawin ko. Importante lahat yan. Pero ang pag-asa na galing sa Diyos, hindi nakikita sa puso ko lamang. Kailangan nating lumabas at magbukas sa kapwa. God does not only remain in us, we also see God in people around us. At yun ang sabi ni Jesus, oo, maraming may kailangan sa akin, pero kailangan kong lumabas. Kailangan kong pumunta pa sa ibang bayan. I have to go out. Because hope is movement to go out of oneself, to be open to others. At yan ang paalaala sa atin. Oo, ang buhay ay bat-bat ng tiisin, sagana sa hirap, dumadanas ng lungkot, pighati, napapalitan ng lagim. Pero si Jesus ang ating mabuting balita. Si Jesus ang ating pag-asa. Kaya kailangan ng oras at lugar para kay Jesus. Kailangan ng pusong marunong lumabas sa sarili upang makita si Jesus, hindi lang sa sarili, kundi sa kapwa. Maraming pagsubok, pero si Jesus mas malakas, mas malaki kaysa anumang pagsubok. Kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki si Jesus. Amen.